Brother Johnson. Magandang hapon po sa bawat isa. Good afternoon po. Sino pong masaya na naririto kayo? Amen. Praise God. Okay, hindi ko na po masyadong habaan ang intro. Ano po? Dahil mahaba-haba po ito para matapos po tayo ng mga 6:00. Buong March po ang ating pinag-uusapan pinag-aaralan ay patungkol po kung paano po tayo mamuhay sa mga huling oras. Ano po, sa panahon po natin, living in the last hour. At atin na po natalakay ng mga nakaraang linggo, kung paano po yung unang Sunday, kung paano po tayo mamuhay sa mga huling oras. Yung una po, wake up from our slumber. Magising po tayo sa ating mga pagkatulog. Dahil po may mga Kristiyano na nakikita po natin, napapansin natin, even in our own life, sa buhay po natin, na nandito nga tayo pero hindi tayo ganoon ka-committed. Hindi natin ganoon sinusunod o namumuhay ang salita po ng Diyos. Kaya natutulog po tayo. Parang hindi tayo ganado. Parang naging tradisyon na lang po yan, practice na lang. Kaya nga po napag-aralan natin kung paano po yung magising po tayo sa ating pagkatulog. Pangalawang Sunday po, be prepared at all times. Dapat maging tayo handa sa lahat ng panahon o sa lahat ng oras. Ito po ay ating natalakay. At ngayon naman po, sa patuloy po natin pag-aaral, ating pong talakayin ngayon linggong ito, kung paano naman po yung be faithful by being fruitful. Paano po tayo ay naging tapat, sa Tagalog po, maging tapat sa pamamagitan ng pagiging mabunga. At ating pong kukunin ngayon ang ating pag-aaralan ngayon sa Matthew chapter 25 verse 14 to 15. For it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted to them his property. To one he gave 5 talents, to another 2, to another 1, to each according to his ability. Then he went away. Tayo pong lahat ay manalangin. Salamat po, Panginoong Hesus, na kami po, Panginoon, ay iningatan ninyo sa pagpunta namin dito. Maraming salamat po na habang kami po ay nag-worship, umaawit para sa inyo, kami po, Panginoon Diyos, ay inyong binigyan ng kalakasan upang ipagkaloob ito at gamitin ito sa aming pagsamba, sa paglingkod po namin sa inyo. At nawa sa hapong ito, kaming lahat na naririto sa loob ng sanktuaryong ito, punuin mo po kami ng iyong salita at maranasan namin ang kilos ng banal na Espiritu. Ganon din po sa mga nanonood, Panginoon, naka-online, Panginoon Diyos. I-bless mo rin po sila, Panginoon Diyos. Panginoon, nag-declare po ako, Panginoon, ng kalayaan doon sa humihingi ng kalayaan sa anumang mga klaseng bisyo, Panginoon Diyos. Nagdi-declare din po ako ng kagalingan doon sa humihingi ng kagalingan physical, Panginoon, even sa spiritual, Panginoong Jesus. Panginoon, antabayanan mo po kami. Banal na Espiritu, malaya po kayong kumilos sa bawat isa't isa sa amin. Doon sa may mga kabigatan, Panginoong Hesus, kayo po ang magbigay ng solusyon sa mga problemang ito. Ano man po ang kanilang mga pinagdaraanan. Panginoong Hesus, lukuban mo po ako sa inyong banal at makapangyarihan na dugo. At ang banal na salita mo ang siya magiging salita ko, Panginoong Hesus. Maraming salamat po. Nawa, Panginoon Diyos, dalangin ko po sa bisita po namin sa hapong ito. Kayo po, Panginoon, magbukas sa kanyang puso, Panginoon, na mata ng kanyang puso at sa kanyang pangunawa upang maunawaan niya, maintindihan niya kung gaano mo siya kamahal, Panginoong Hesus. Panginoon, maraming salamat po at muli sa iyo po namin ipinagkakaloob ang aming pinakamatas na papurit pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Dito po sa binasa po natin. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Dito po sa binasa natin sa Matthew chapter 25 verse 14 to 15, kung mapapansin po ninyo, doon sa bandang huli po, ang sabi diyan, to each according to his
ability. Ano po? Sa bawat isa't isa po sa atin, pinagkalooban po tayo ng Diyos, ng talento. Ano po? Talent. Lahat po tayo, meron po tayong talent. Ano po? Kaya nga, ang sabi diyan, to one, He gave 5 talents. Doon sa isa, 2. At doon sa isa, 1. Ano po? Alam po ng Diyos kung ano po yung kakayanan ng bawat isa't isa sa ating. Kung nandito po, kung ilan po tayo dito, mahigit po tayo siguro sa 100. O sabihin natin, less than 200 po tayo. Diyan, sa numero po natin, sa bilang po natin yan, alam ng Diyos yung talentong meron po tayo o yung kanyang ipinagkaloob po. Kaya nga po dito, itong ating tatalakayin ngayon, ito po kung paano po yung nakaraan po na ating tinalakay, yung 10 birhen, yung 10 virgins. At dito po tinutukoy ito, hinahantulat po ito sa mga Kristiyano. Ano po, na yung 5 birhen ay mangmang, foolish. At yung 5 naman po ay wise, matatalino po. Sa loob po ng iglesia, yan po ang kalagayan ng iglesia. Meron pong 5 ay mangmang, 10, yung 5 po ay matatalino. At dito po ipinakikita sa atin yung pagtuturo po na ito, katotohanan po ito. Ano po? Marami sa mga Kristiyano ang hindi po born again. Meron pong Kristiyano, merong Kristiyanong born again. Paano po yung pastor? Uulitin ko po. Yung Kristiyano, yun lang po yung nagsisimba. Nakilala niya ang ating Panginoon, pero walang nangyayari na nabunga sa kanyang sarili. Zimbabweya mo po. Nagsisimba lang, pagkatapos uuwi. Parang walang narinig. Pinakita lang niya sa sarili niya na nag-attend po siya ng service. Pero yung Kristiyanong born again, makikita mo sa kanya o makikita mo sa iyong sarili na tunay nga kung ano yung itinuturo ng salita ng Diyos, ipinamumuhay mo, may bunga. Ano po? May pagbabago sa iyong buhay. Kung dati mapagmura ka, ngayon nawala po yan. Kung dati tamad ka, ngayon naging masipag ka. Kung dati ang ginagawa mo lang parang tradisyon, ngayon hindi, by heart mong ginagawa yan. Ano po? Kaya nga may bunga, may pagbabago sa iyong buhay. Kaya nga po, ito pag-aralan pa natin ng malaliman po kung paano yung mamuhay tayo sa mga huling araw o oras. Ano ba yung dapat natin gawin? Be faithful by being fruitful. Ano po? Sa Bible po, ang sabi diyan, in the Bible, a talent was a unit of both weight and currency. Roughly equivalent to 20 years' wages for a laborer, or about 6,000 denarii, a daily wage for a worker. Here's are some more details breakdown. Tignan po ninyo yung talent. Ano po? Yung weight, yung bigat po niyan, a talent was a unit of weight, approximately 80 pounds, 36 kilograms. Yung currency po, yung pananalapi, when used as a unit of money, a talent was valued for that weight of silver and was worth about 6,000 denarii. Yung value po niyan, a denarius was the usual payment for a day's labor. So a single talent was worth about 20 years of labor, assuming a 6-day work week. Modern equivalent, sa ngayon po, by today's standards, 1 talent will be equivalent to somewhere between $500 and $1 million. Sa panahon po natin ngayon, ano po? Kaya nga po, tingnan ninyo, yung talento ba na ipinagkaloob o ipinagkatiwala ng Diyos sa inyo? Sa panahon po natin, kung sinasabi po dito, yung modern equivalent, $500 to $1 million. Magkano po kaya ang $1 million? Magkano na ba ang dollars ngayon? 58? Sabi natin 58. Di meron kang 58 million. Ano po? 58 million. Ganyan po yung halaga. Pero alam po ninyo, yan talent na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa't isa sa atin, more than pa dito sa $1 million na yan. Kung atin pong pahahalagahan iyan. Kaya nga po dito sa ating pag-aaralan, sabi diyan, yung 10 virgins po
nagsisimbolo po yan ng mga believers. Tayo po, nagsisimbolo po yan. Ano po? Kaya nga, dito po makikita natin na itong parable of the talents naman, nagsisimbolo pa rin, nagre-represent pa rin ng mga believers yan. Kung paano po tayo pinagkatiwalaan ng Diyos ng mga talento po natin. Kaya po hayaan ninyo na pag-aralan pa natin ito. Number 1 po, since we are living in the last hour, let's be faithful by being fruitful. Therefore, don't wait doing nothing. Don't wait doing nothing. Sa Matthew chapter 25, verse 16 to 18, the man who had received 5 bags of gold went at once and put his money to work. Pag sinabi pong went at once and put his money to work, ano po ang ginawa niya? Businessman. Yung mga businessman po, anong ginawa niya? Pinaikot po yung pera. Ano po? Hindi niya hinayaan na matulog lang o inilagay lang niya sa bangko. Ano po? Mas maigi pag business, yung mga businessman po, mas gusto po nila yung pera pinaiikot kaysa nilalagay sa bangko kasi mas malaki ang kita. Ano po? Kaya nga ano ang sabi? And gain 5 bags more. So also the one with 2 bags of gold gained 2 more. But the man who had received 1 bag went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. Ano po ang sinasabi dito? Na yung mga talent po na pinagkaloob ng Diyos sa atin, paano ba natin gagamitin ito habang tayo po ay naghihintay sa kanyang pagdating? Marami po yan. Ano po? Marami tayong talent na nakatago na hindi natin ginagamit. Ano po? Baka sabihin lang po ninyo, yung mga tumutugtog sa drums, sa bass guitar, o yun nandito po sa mga worship team, yung mga umaawit, sila lang yung binigyan ng talent ng Diyos. Hindi po, tayong lahat, meron po tayong talent. Meron pong talent na pinagkaloob ang Diyos sa isang mananampalataya, yung bang ang gaan niyang maghikayat ng mga kaluluwa pag nag-i-invite po. Meron po yan. Pero subukan mo, kung hindi mo talent yun, hindi mo magagawa. Hirap na hirap. Pero meron pong tao na napakadali niya pong maghikayat. Ano po, mag-share. Hikayatin niya na dumalo sa pananambahan ang isang kaluluwa. Talento po yan. Hindi po basta-basta po yan na kukuha yan. Ano po. Kaya nga, ability. Ang sinabi po doon sa binasa po natin. Ano pa po yung sinasabi po dito? Ano ba ang ginagawa natin? Tayong mga tiga Calvary Temple Philippines Incorporated. Na habang naghihintay po tayo sa pagdating ng ating Panginoon, ano ba ang ginagawa po natin? Ano po? Hindi ba nagpupunta po tayo sa mga hospital? Ano, binibisita po natin yung mga may karamdaman, pinagdadala po natin sila ng prutas, pagkatapos ipinapanalangin po natin sila. Yan po yung isang mga ginagawa po natin. Ano pa po? Yung mga nasa kulungan, binibisita rin po natin sila. Meron po tayong gawain dyan, ano po, yung sa PPJ, yung dito sa provincial. Ano po, binibisita po natin yan, tinuturuan po natin sila sa salita po ng ating Panginoon. Ano pa po, yung mga school campuses po natin, mga ministry po natin na yan. Ang dami po niyan. Ano pa, yung feeding, habang bago po natin sila pakainin, ano po, sinishare din po natin sila ng salita ng Diyos. Yung mission, yung pumupunta po tayo, umaakyat tayo sa bundok. Yung mga kapatid po nating mga kulot, inaabot po natin sila. Marami po tayong ginagawa dito sa ating bahay, sambahan. Ano pa po yung isa ng ginagawa natin? Yung mga funeral services po natin. Yan po, talagang papahiwating, napipreach po natin ang salita po ng Diyos. Kaya nga po, marami pa po tayong talent na dapat nating gawin. Ano po? Kayo po, alam ninyo kung ano po yung talent ninyo. Kung sasabihin po ninyo, Pastor, nagtitinda lang po. Oo, nagtitinda ka lang. Pero sigurado may talent ka sa pagtitinda na yan. Pwede mong gamitin yan para ma-share mo ang salita ng Diyos. Amen po ba? Hindi po yung nandito lang tayo. Wala tayong ginagawa. Nakaupo lang tayo. Pag-isipan po ninyo yan. Yan talent na yan ay higit pa sa $1 million. Dolyares.
Tandaan po ninyo. Tingnan po ninyo yan. Kapag kayo ay sumasama sa mission, o kaya yung mga pumupunta sa hospital, baka pag-share ka lang, maipanalangin mo lang, yung pasyente doon, hindi niya inaasahan yan, pero pumunta po tayo, na ipanalangin mo. Pagkatapos, mga may patutuo po yan, naiibsan po yung bigat sa kanilang damdamin, sa kanilang puso. At yung iba po, pumupunta rito. Yan po yung dapat nating gawin. Marami pa po tayong dapat gawin. Ano po ang sinasabi ng Matthew chapter 24, verse 46? Blessed is that servant whom his master, when he comes, will find so doing. Mapalad po yung alipin na pag dumating yung kanyang master, natagpuan niya na nagtatrabaho. Sino po dito na merong kayong ini-expect na bisita, na darating? Ano ang gagawin po ninyo sa bahay ninyo? Hindi ba aayusin ninyo? Hanggang hindi dumarating yan, hindi ka humihintong nag-aayos doon. Inaayos mo, piniprepare mo lahat. Kung yung sala, yung garahe, nilinis mo, yung table, nandiyan po yung makakain, nakaprepare po yan hanggang hindi siya dumating. Ito po yung sinasabi ng ating Panginoon, na habang hinihintay po natin siya, dapat nagtatrabaho tayo, ginagawa natin kung ano yung dapat nating gawin. Ano ba yung ipinagkatiwala sa iyo? Sa Luke chapter 19 verse 13, so he called 10 of his servants and gave them 10 minas. Put this money to work, he said, until I come back. Ano ang sabi diyan? Put this money to work. Palaguin mo itong perang ito. Sabi po diyan, hanggat sa pagdating ko, sabi. Ano yung ipinagkaloob? Ulit-ulit po yan. Ano ba yung ipinagkaloob ng talento sa iyo ng ating Panginoon? Alam po ninyo, maraming talent. Baka ang pinagkaloob sa inyo ng ating Panginoon, mag-support ka sa kanyang gawain. Marami po tayong mga kapatid dito na ganyan po yung ginagawa po nila. Nagsusupport po sila sa mga gawain po natin. Meron po nga iba, yung mga hindi makapag-aral, sinusuportahan po yan. At makikita po ninyo kung ano ang bunga niyan. Darating po yung panahon, kung sino yung sinuportahan ninyo yan, magpapasalamat po yan sa ating Panginoon. Hindi pwedeng hindi kayo pinagpipray ng mga yan. Marami po ang dapat po natin gawin. Sa King James Version po ng Luke 19:13, ang sabi po, and he called his 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, occupy till I come. Ako matamad, dapat ating kayong gagawan. Kimot kayo. Parang buong yung kasabihan po ng mga matatanda, kabang makalukluk ka kyan, kabang painawa ka, tuklip mo pa yung malan. Meron na bang nagsabi sa inyo nun? Kabang painawa ka, mamanis ka. Masisira yung oras, ating ka nga gagawa. Kaya ba't, may maloso po na kaman, pag nagpiloso po ka, makanano kung magpainawa ka, tanong ating kumuring gagawan. Kasi po malalim ng mga salita yan. Ang ibig sabihin nun, huwag kang magsayang ng oras. Amen po ba? Hindi po yung balo yun na siguro. Sabi nga po ni Bishop kagabi, kumain sila sa isang fast food. Pagkatapos napansin niya yung maglola, nakaupo nga. Meron dyan yung pagkain. Pero ang ginagawa nila, ganyan. Si Pastor Manny naman, dahil nagda-dialysis po, makikita niya kung ano yung mga ginagawa ng mga matatandang nakapila po, naghihintay ng Candy Crush. Kaya daw tumaas ang kanilang sugar. Kung nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Yung isa po nating kapatid, sabi niya nga, nakapila siya, pakukuha lang po ng dugo, magpapa-blood test siya. Pagkatapos, ang ginawa niya po, nakipagkwentuhan siya. Nakipagkwentuhan. Ngayon nagsishare na siya. Habang nagsishare siya, yung mga nakapila, uling may nipla. Dahil po, naiinip sila kung ano yung mga, imbis na po
yung sabihin natin, po pwedeng magpasalamat. Hindi, no? Nagsishare na po siya niyan. Pagkatapos nagtanong na yan, nano ka? Christian ko po, born again ko po. Yun po sana. Nakikita natin yung mga pagkakataon na ganon. Kaya nga, si Apostle Paul po, hindi siya nagsayang ng panahon, ng oras. Nakikita po natin na ang dami niyang ginawa. Kahit na nasiraan pa siya ng barko, kahit na nandun siya sa tubig, ilang araw, natuka po siya ng poisonous o venomous na ahas. Ano man ang ginagawa niya, hindi niya sinisira yung oras niya. Nagpapatuloy po siya sa gawain ng ating Panginoon. Kaya nga po sa Ephesians chapter 5 verse 15 to 17, so be very careful how you live. Maging maingat ka kung paano ka mamuhay. Live wisely. Mamuhay ka ng may katalinuhan, not like fools. Sa English po, magaan pang pakinggan yung fools. Pero sa lingwahe po natin, mangmang. Sabi po dyan, masakit yung pakiramdaman. Di ba? Masakit po pakinggan. Huwag kang mamuhay ng katulad ng mga mangmang. Pag sinabi pong mangmang, para kang inutil, wala kang silbi. Mamuhay ka ng may katalinuhan. Ano ang sabi dyan? I mean that you should use every opportunity you have for doing good because these are evil times. So don't be foolish with your lives, but learn what the Lord wants you to do. Ano ba ang gustong ipagawa sa iyo ng Diyos? Alam po ninyo, malalaman lang natin kung ano yung gustong ipagawa ng Diyos sa atin kapag pinag-aaralan po natin ang Kanyang salita. Kapag meron po tayong, yung intimate relationship po natin sa Diyos, sa Holy Spirit, malalaman po natin yan. Ano ba talaga ang pinagagawa ng Diyos sa iyo? Mamuhay ka ng may katuwiran. Mamuhay ka ng perfect. Alam po ninyo yung kwento ng perfect? Siguro master nyo na po yung perfect na po. Hindi pa? Ganito po yan. Sino yung mga driver? Taas ang kamay ng mga driver. Ma-espiritu lang mo atareta sa kengkietan na. Hindi na mag-drive. Taas po yung kamay ng mga driver. Lalo na yung may mga motor. Taas ang kamay. Okay. Sige, ayaw ninyong pahalata. Ganito po yan. Yung perfect, be perfect for my heavenly Father is perfect. Sabi po na salita ng Diyos. Ngayon, dahil lumalalim ka sa salita ng Diyos, natututunan mo ngayon yung isa sa bunga ng banal na espiritu, yung self-discipline. Nadidisiplina mo ngayon yung sarili mo. Na maging mahaba ang pasensya mo. Dahil yun po yung una sa definition ng love. Maging pasensyoso ka. Be patient. Dati, kapag may nang overtake sa iyo, pinapatulan mo. Kung hindi ka nagsasalita ng hindi maganda, hinahabol mo. Pero ngayon, dahil nga nagiging matured ka sa iyong pananampalataya, pag may nag-overtake ngayon sa iyo, ano ang ginagawa mo? Lord, ingatan nyo niya mo po itang driver ay ka. Doon, pinapatulan mo. Pero ngayon, Lord, ingatan mo po itang driver ay ta. May po paboray may aksidente. That moment, perfect ka. Yung mga kanya-kanya po nating asawa, kapag nagko-concert na po yan, kapag tinalikuran mo, hindi mo pinatulan, perfect ka. Nakuha na po ninyo kung anong ibig sabihin ng perfect? Kasi po, tayong lahat, dumaan po tayo sa quizzes, sa mga exams. Kung 50 yung quizzes mo, nakakuha ka ng 24, ka nun? Bagsak ka, 74 ka. Di ba? 74. Pero kung naka-perfect ka yan, 50 out of 50, perfect ka. Dapat sa buhay Kristiyano, pwede pala tayong maging perfect. Amen po ba? Katulad siguro ngayon, dahil inaantok na kayo, ang sabi ng katawan ninyo, magpainawa na kamo. Yung oras, ayan, yung oras na yan, oras ng pagpapahinga. Pero, ano ang ginawa niyo? Nagbihis kayo, naligo kayo, nagbihis kayo, punta kayo dito ng maaga. Perfect ka. Amen po ba? Kaya nga po, dito,
But learn what the Lord wants you to do. Ano ba ang gusto ng Diyos sa iyo? Mamuhay ka ng may katuwiran. Mamuhay ka na may kabanalan. Mamuhay ka na maging maganda kang modelo sa iyong tahanan, sa mga kapitbahay mo. Ano ba ang gusto ng Diyos? Magpatawad ka. Bakit ka binibless ng Diyos? Para ikaw ay maging daluyan ng pagpapala. Maging blessing ka sa iba. Bakit ka naririto? Kasi gusto mong matuto pa. Gusto mong marinig ang salita ng Diyos. Sa Colossians chapter 4 verse 5, ano po ang sabi? Be wise in the way you act with those who are not believers. Sabi po, be wise, maging matalino ka sa iyong pamamaraan, sa iyong kilos. Ano po? Kapag ang kasama mo ay mga who are not believers. Unbeliever po yan. Yung mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Bakit? Use your time in the best way you can. Use your time in the best you can. Yung una po, be wise in the way you act with those who are not believers. Use your time in the best way you can. Kung kasama mo yan, hindi po natin sinasabi rito na wag na tayong makipagsalimuha o makisama sa mga unbeliever. Pero pag kasama mo sila, gawin mo yung panahon na yon, yung oras na yon, yung pagkakataon na yon, para ikaw ay maging magandang modelo, para ikaw ay lumiwanag, para ikaw ay makita nila na kakaiba ka. Noon po minsan may nangyari po sa ating isang kapatid, na ko na rin po, nagkaroon ng aksidente, car accident po. Marami po kami mga tiga rito na pumunta roon. Pagkatapos, kami po ay nagsasalita na may malumay. Malumay po yung pagsasalita po. Sa madaling salita po, napunta po yan sa presinto. Pagkatapos doon po sila nag-usap. Nung una, ang gusto po nila 50,000. Hanggang bumaba po yan na 10,000. Pagkatapos, ang sabi ko po doon sa isa nating kapatid, huwag mong iiwan niya mga yan. Huwag kayong maghihiwalay na hindi mo sila pinagpipray. Pag-pray mo sila. Pinagpray, madaling salita, pinagpray po. Nung pinagpray niya po yan, nagtanong po yung tao. Sabi po, ano bang religion ninyo? Sabi niya. Pag sinabi po ng ating mga kapatid, Christian po kami, born again po kami, tiga Calvary Temple po kami. Kaya pala, sabi niya. Kanina po nag-uusap pa lang tayo doon sa daan, sabi niya, napansin ko na walang nagtaas ng boses sa inyo. Malumanay kayong lahat na magsalita. Sa palagay po ninyo, ito po sinasabi, use your time in the best way you can. Karamihan po kapag may aksidente ng ganyan, mataas lahat ang boses. Mainit po lahat ang ulo. Ang gusto ng isa, kung ano yung gusto niya. Kaya nga po nung dumating yung isa, sabi niya, 50,000 dahil nga, ako, sabi niya, maliit lang ng ganyan, pinabayad sa akin, 7,000, sabi niya. Pero yung isa, dahil po ito yung una kong nakausap, Sir, pwede ho ba nating pag-usapan? Nagsasalita naman po ng totoo itong kasama po namin. Ganito lang po yung pera niya. Yun po yung nagsalita. Yun ang nagtanong. Anong religion ninyo? Sabi niya. Nakita niya po. Dahil nung una po, nung pagdating ko doon, yung laman mo gusto niya, ang sinasabi, mo pa nga, kaya ning itang katuliran mo. Pero, dito ho ba, be wise in the way you act with those who are not believers. Use your time in the best way you can. Hindi po namin tinataas yung aming bangko. Hindi ba namin nagawa doon sa panahon na yon? Para yung taong yun, yung iniisip niya, deni siguro, o taliwala pa manyalita, o taliwala ugali. Na-confirm na, deni pala, born again la kaya pala. Nakukuha po ninyo? Dapat po, anuman klaseng sitwasyon yan, mag-iilaw tayo. Makikita po kung sino si Kristo sa atin. Hindi lang po dito sa loob ng simbahan, kahit saan tayo pumunta. Gamitin po natin kung ano yung pagkakataon na yan para yung mga taong hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon, mapatunayan nila, iba ang mga Kristiyanong born again.
Kaya nga po meron tayong, meron tayong kino-quote, time is gold. Pero sa atin po, binago po yan. Time is more precious than gold. Ang ginto po, pag nabawasan po yan, pwede nating, dagdagan po, bibili lang tayo po. Pagkatapos po, mabubuo na po lahat yan. Di ba? Pero ang oras, kapag lumampas na po yan, hindi na natin pwedeng ibalik. Tama po ba? Yung alas 8 kaninang umaga, yung alas 8 mamayang gabi, magkaiba na po yan. Kung ano yung dapat mong gawin ng alas 8 na kaninang umaga na hindi mo ginawa, hindi mo na maibabalik. Ot eke pa kasi gewanan ding alas 8. Tama po ba? Hindi na po natin pwedeng ibalik. Kaya nga po yung time is more precious than gold. Kaya nga po dito, nakikita po natin kung ano yung itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Talagang dapat maging busy po tayo. Yung ating mga estudyante po, kung nag-a-attend po kayo ng every Wednesday, yung patutuo po nila, kahit hindi nila kakilala, basta nagkaroon lang sila ng vacant time po nila, nagsishare po sila kahit hindi po nakakilala. Ngayon, nakakailan na sila. Doon po sa huling bilang na inireport po sa amin, binawasan na lang nga nila 50 na po na mga estudyante ang nasyaran po nila. Mahigit pa, 50 pala yan. At makikita po natin na kapag ganyan ang ginagawa natin, napapasaya po natin ang ating Panginoon. Waiting for the Lord's coming doesn't mean being idle or doing nothing, but serving Him while waiting. Kalawa po, since we are living in the last hour, let's be faithful by being fruitful. Therefore, fulfill your God-given purpose. Lahat po tayo may layunin. Bakit naririto po tayo? Bakit natin nakilala ang ating Panginoong Hesukristo? Bakit ipinakilala sa atin at ngayon tinanggap mo yan at nasa sa iyo? Ano ba ang purpose niyan? Tandaan po ninyo, hindi ang purpose po natin, hindi yung umupo lang, makinig lang ng message. Meron po tayong purpose. Kaya nga dito sa Matthew chapter 25, verse 19 to 23, now after a long time, the master of those servants came and settled accounts with them. Binigyan po sila ng mga ng mga talents. Yung isa 5, yung isa 2, yung isa 1. Pagkatapos sa verse 20, and he who had received the 5 talents came forward, bringing 5 talents more, saying, Master, you delivered to me 5 talents. Here, I have made 5 talents more. Ano bang may talent po kayo ngayon? Katulad po, halimbawa, kung nandito ka sa may worship team, kung ikaw yung yung music director, o kung ikaw yung leader ng worship team, paano ka kaya magdodoble? Paano ka kaya magmumultiply? Paano ka kaya magkakaroon ng disciple para ikaw na worship leader ay meron papalit din sa iyo? Magdodoble ka. Meron kang natitrain. Meron kang nadi-disciple. Yan po yung ibig sabihin po dito. Hindi po ano pa ang sabi diyan? Master, you delivered to me 5 talents. Here I made 5 talents more. His master said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Sa Diyos po, yung pong 1 million, 10 million, 10 billion, maliit pa rin sa Kanya yan. Bakit? Siya ang may-ari ng lahat. Sa Kanya po lahat ng mga, kung anong meron tayo. Kaya nga wala man tayong pwedeng ipagmalaki. Kung yung talent mo na yan, mahusay ka magluto, hindi mo pwedeng ipagmalaki dahil biyasa ko. Sabi nga ni Pastor Manny, pag naputulan tayo ng ugat na maliit kasing laki ng buhok po natin, wala na tayong magagawa. Di ba? Kaya ba mapagmaragul ka pa kay Diyos? Ingay na. Sabi ko nga po, huwag na natin hintayin nung nandun na tayo sa banig ng karamdaman. O yung nasa huli na tayong hininga. At pagkatapos sasabihin, Lord, pwede bang bigyan mo pa ako ng isang chance para paglingkuran kita? Huwag na po ninyong hintayin. Habang malakas po tayo, gamitin na po natin yung talent na yan. Ipagamit po natin sa ating Panginoon. Kaya nga, ang sabi niya? Doon sa verse, 20,
21, his master said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master. And he also, who had 2 talents, came forward, saying, Master, you've delivered to me 2 talents. Here, I made 2 talents more. His master said to him, well done, and good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master. Kaya nga po dito yung 2 servant na yan, ipinakita nila po kung gaano sila katapat. Naging productive po sila. Hindi po nila sinarili yan. Hindi nila itinago yung talent na yan. Yung iba po kung minsan kasi natatakot po tayo na mag-disciple o mag-train. Baka ito higit na mas mahusay sa akin. Talaga pong meron mas mahusay sa atin. Kaya yung mga siga, tandaan niyo kung siga kayo, mas merong siga sa inyo. Kanya-kanya lang panahon yan. Kaya nga po dito, ano ang nangyari dito? Yung 2 servant na faithful po, naging productive po sila. Nagdoble sila. Kung tayo po sa loob po ng simbahan na ito, ano po yung talent na yan? Dapat magdoble kayo. Mag-multiply kayo. Hindi lang kayo. Amen po ba? Kaya sa mga CEO po natin, nakikita po natin, kung tayo po, tayong mga forerunners, kung turuan po natin yung ating mga under po sa atin, nakikita po natin kung paano rin sila magturo. Amen po ba? Dapat makanyang tamo na iaano po natin yung talento po natin sa iba, yung na-enhance po yung talent ng mga iba. Kaya nga po, dapat maging productive po tayo. Maging fruitful po tayo. Dapat makita po natin, ano yung purpose ko ba? Bakit naririto ba ako? Nasa worship team ka, ano yung purpose mo pa dyan? Nasa ushering ka, ano yung purpose mo dyan? Bakit nandiyan ka? Nandiyan ka sa sound system na yan, dyan sa mga technical na yan. Ano ba yung purpose mo? Lahat po tayo. Meron po tayong lahat. Discoveryhin po ninyo kung ano meron kayo na talent na pwede ninyong ipagamit sa ating Panginoon. Sabi po ng Ephesians chapter 2, verse 8 to 10, God saved you by His grace when you believe. Naunawaan po ba natin? Niligtas kayo ng Diyos sa pamamagitan po ng Kanyang biyaya noong kayo ay maniwala o manampalataya. And you can take credit for this. Kaya nga, hindi tayo pwedeng magmayabang It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done. No, so none of us can boast about it. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. Meron pong pinlano ang Diyos sa bawat isa't isa sa atin. Kaya nga po, dapat yan ay madiscover po natin so we can do the good things. Niligtas ka ng Diyos. Naligtas ka. Saan? Hindi po doon sa good works mo, kung hindi sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, yung grace niya po. Kaya naririto ka naririto tayong lahat. Kaya nga, noong pagkaligtas mong yan, meron ng plano ang Diyos sa iyo. Nakalatag na yan. Ano yung plano na yon? Para gumawa ka ng mabuti. Kaya tayo, bilang mga mananampalataya, tunay na mga Kristiyanong born again, dapat gumagawa po tayo ng mabuti. Amen po ba? Hindi yung gagawa ka ng mabuti para maligtas ka. Gumagawa tayo ng mabuti. Bakit? Dahil yan ang dapat. Dahil yan po yung bunga ng kaligtasan po natin. Kaya nga po, lahat po tayo, tandaan ninyo, merong kanya-kanya tayong purpose. Ano yung God-given purpose na yan? Sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13 to 14, ano po ang sabi niya? That's the whole story. Here's now is my final conclusion. Fear God and obey His commands, for this is everyone's
duty. Yan po yung purpose po natin. Yan po yung layunin po natin. Fear God. Matakot ka. Pag sinabi pong fear God, revere, respeto sa Diyos. And obey His command. At sundin mo, ipamuhay mo. Pag sinabi pong sundin, ang ibig sabihin yan, i-apply mo sa sarili mo. Tama po ba? Dapat maipamuhay mo yung mga kautusan ng Diyos. Mahalin mo ang iyong kaaway. Mahalin mo ang iyong kapwa. Patawarin mo yung nagkasala sa iyo. Amen po ba? Yan po yung mga commands. Mamuhay ka ng may katuwiran, ng may kabanalan. Yan po yung mga commands po ng Diyos. For this is everyone's duty. Unang-una, mahalin mo ang Diyos ng buong puso't kaluluwa, lakas at isip mo. God will judge us for everything we do, including every secret thing, whether good or bad. Malinaw po ba sa atin yan? God will judge us for everything we do, including every secret thing. Kaya nga po, walang sikretong hindi nabubunyag. Whether good or bad. Haharap po tayong lahat sa Diyos. Kapag tinanong kaya tayo, ano ang isasagot natin? To revere God and obey Him is the full duty of mankind. Kaya nilikha po tayo ng Diyos. Nilikha niya po yung mga iba't ibang klaseng hayop, pero walang kakayanan na ano po yan, na mag-obey o respetuhin nila ang Diyos. Tayo lang pong mga tao ang nilalang ng Diyos. Ano po? Nilalang niya po tayo, ano po yung kahanga-hanga, wonderfully. Talaga pong nilikha tayo ayon sa wangis po ng ating Panginoon. What is going to happen to those who fail to fulfill their God-given purpose? Ano kaya ang mangyayari? Ano po? Kung doon sa mga nag-fail po, hindi nila ginawa yung God-given purpose po nila. Sa Matthew chapter 25, verse 24 to 30, then he who had received the 1 talent came and said, ito po yung isang servant na binigyan po ng isang talento po. Siguro, nung binigyan po sila ng talento, ang sabi niya, sila 5, 2. Nung binigyan siya ng isa, baka nag-expect po siya ng higit sa isa. Ano po? May tampuning agad. Kaya ano ang ginawa niya? Tuloy po natin yung kwento. Sabi po niya, the 1 talent came and said, Lord, I knew you to be a hard man. Matsura pa mo pamanasbuk na po. Lord, balo ko, ika, matapang ka. Ano po? Stricto ka. Reaping where you have not sown. Sabi niya po. And gathering where you have not scattered seed. And I was afraid and went and hid your talent in the ground. Look, there you have what is yours. But his Lord answered and said to him, you wicked and lazy servant, you knew that I reap where I have not sown, and gather where I have not scattered seed. So you ought to have deposited my money with the bankers, and at my coming, I would have received back my own with interest. Oh, Master, ay ni po, itampig katiwalayo ka na ako. Sa likod ka mo po yan. Ingkain. Kasi balo ko. Alam ko kasi umaani ka na hindi mo naman pinagpaguran. Sabi po nitong servant na ito. Ingkain. Kaya tinago ko na lang yan eh. Natatakot ako sa iyo. Baka yung isa na lang, baka mawala pa. Ganyan po yung niya, ng pananalita niya. Kaya sagot sa kanya ng kanyang master? You wicked and lazy servant. You knew. Alam mo pala, na ako ay umaani na hindi naman ako nagtanim. Sabi niya po. And gather where I have not scattered seed. So you ought to deposit. Sana, diniposito mo na lang yan sa bangko. Kumita pa. Sabi po ng master. Ano po ang sabi sa 28? So take the talent from him
pinakuha niya po ngayon yung talento doon sa servant na tumanggap ng isang talent. Ano po ang sabi? And give it to him who has 10 talents. For to one who has, more will be given, and he will have abundance. But from him who does not have, even what he has will be taken away. And cast the unprofitable servant into the outer darkness. Ano po yung unprofitable dito? Alayang kwenta. Inutilya. Yan po yung sa Tagalog natin, sa salita po natin. Ano ang sabi? Servant into the outer darkness. Saan tong outer darkness pong ito? Impyerno po yan. There will be weeping and gnashing of teeth. Naunawaan ho ba natin? Anong meron kayo na talent? Ano ba yung purpose ninyo? Bakit nakilala ninyo si Kristo? Ano ang ginagawa po natin ngayon? Na noon pa man sa panahon ng mga disipulo, ng mga apostol, ano po, panahon ni Kristo, sinasabi po diyan, itinuturo na malapit na ang pagdating ng tagapagligtas. Ngayon po, gaano na kaya kalapit yan? Ano ang ginagawa po natin? Marami pa pong bakante yan. Ano po? Naupuan. Yung mga mahal natin po sa buhay, kumusta po sila? Ano ang purpose mo? Bakit ikaw nakakilala ka sa ating Panginoong Hesus? Para sarilinin mo ba yan? Hindi po. Para i-share mo rin yung naranasan mo na pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo dito sa mga kapamilya mo, sa mga kamag-anak mo, sa mga kaibigan mo, sa mga katrabaho mo, sa mga kapitbahay mo. Kahit saan ka papunta, may purpose ka. Ano po? Yan po yung dapat nating gawin. Ang dami po natin talent. Kung mahigit po tayong 190 dito, 190 na talent. Isa-isa na lang muna. Ano po? Kung yan, ipinapagamit natin at gagamitin natin para sa kaharian ng Diyos, baka puno po tayo dito. Baka ang service po natin linggo, baka hindi na po 4 yan. Baka yung Sabado, hindi na rin 2, maging 4. Yung prayer meeting natin, baka the whole day na ng Wednesday. Kung yung mga purpose natin, yung mga talent lang natin, ginagawa po natin. Kaya nga po, ano ang sabi? If believers fail to fulfill their God-given purpose, they will be sent to hell. Ano po ang ibig sabihin niyan? Let us not waste the grace we have received from God. Masasayang po kasi yung biyaya na nakamtan natin, na pinagkaloob sa atin, kung hindi tayo kikilos, mga kapatid. Malapit na po talaga ang pagdating ng ating Panginoon. Napapansin na ho ba ninyo kung ano ang nangyayari sa kapaligiran natin? Yung sa Matthew, anong sinabi? Makakarinig kayo ng gera. Gera doon, gera dito. Ano po? Yung mga masama, lalong magpapakasama. Yung panahon po natin, pasama ng pasama. Yung kaguluhan, yung mga earthquake po. Kung nanonood po kayo ng mga balita, ang dami na pong nangyayari. Ang isa sa mga napulpil po na talagang literal na natin nakita kung paano naging bansa ang bansang Israel. Wala pong Israel noon. Nawala po yan, nabura po yan. Pero isa sa mga prophecy po yan. Nakita po natin noong 1948 po yan. Na ang bansang Israel naging nasyon. At tayo yung pinakahuling nagboto para maging nasyon ang Israel. Kaya pinagpapala ang Pilipinas Ano po? Dahil isa tayo doon. Kaya nga po, ano yung purpose pa natin? Ano po? Kaya nga sa 2 Corinthians chapter 6 verse 1, as God's co-workers po tayo, we urge you not to receive God's grace in vain. Kung co-workers po tayo, ano ba ang ginagawa ni Kristo? Ano ba yung ginawa ni Kristo? Ano po? Dapat, kung co-workers tayo, ganun din yung ginagawa natin. Magturo
mag-share ng salita niya. Ano po? I-correct yung may mga mali. Amen po ba? Madalas po kasi natatakot tayong mag-correct. Huwag po natin gamitin yung sarili nating salita o yung ating katanungan. Ang gamitin po natin kung ano ang salita ng Diyos. Ganyan po tayo dapat mag-correct. Ano po? Marami pong purpose na yan. Kung sasabihin ko po, matatapos po tayo ng 6:00 talaga. 3:28 na. Ano po? Kaya nga po, huwag po ninyong hayaan na maging baliwala yung tinanggap po ninyo natin na biyaya na galing sa Diyos. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 10, but by the grace of God, I am what I am. Sabi po ni Paul dito. And His grace to me was not without effect. Pag-aralan po ninyo ang buhay ni Apostol Pablo. Wala po siyang ginawa kung hindi yung ipinagkatiwala sa kanya ng ating Panginoon. Ano yung purpose niya? To preach the gospel. Kahit na nandun na po siya sa kulungan, doon kung saan bumabagsak yung dumi ng tao, ano po, ginagawa niya pa rin yung purpose niya, yung layunin niya. Nakakapagsulat pa rin siya ng mga salita ng Diyos. Hindi huminto. Ano po, kahit na gusto pa siyang patayin, kahit nandun na siya sa bingit ng kamatayan, hindi pa rin siya huminto. Tayo kung minsan po, salita lang, nagtatampo na tayo. Ako simba keng Calvary. Kasi makanyan, ita sinabira. Hindi pa man tayo tumulo ng dugo niyan. Makanyan tapa. Ingkay. Kaya nga po, dapat makita po natin, katulad ni Paul, His grace to me was not without effect. Though I work harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Masigit pa po yung nagawa niya sa mga ibang disipulo nga eh. Hindi nga siya kasama doon sa 12. Pero ang dami rin po niya nagawa. Pero hindi ko pinagmamayabang ito, sabi niya. No? Hindi ito sarili kong ito. Kung hindi yung biyaya ng Diyos that was with me, na nasa sa akin. Kaya nagawa ko lang lahat yan. Sabi po. Ganyan po si Apostol Pablo. Na hindi siya huminto. Kaya, when you surrender to God's will, His grace will enable you to fulfill His purpose. Bakit hindi natin nagagawa kaya yung purpose po natin? Kasi hindi tayo fully surrendered. Kung fully surrendered ka, sabi nga nung isa naming CEO kanina, balo yung po pastor, ako, sabi, talagang palagi keng buring akayabe ing banal na espiritu. Kasi po ang kayabe sabi niya, pagkasama mo ang banal na espiritu, maiiwasan mo talaga yung pagkakamali. At kung ano yung gustong ipagawa sa iyo ng Diyos, nagagawa mo. Sabi niya, ako po, katulad nung isa kong kasama, farmer po siya. Yung kasama niyang farmer, sabi niya, sir, bakit itang ka na akong tanam na mamulaklak yan, anang karakal insekto, ana. Alam po ninyo, kapag ako sabi niya ganyan, merong mga insekto sa tanim ko. Sabi niya, Lord, bakit gawa mo rin ng insektong arayan? Manyadyang pakibat keng Ginoo. Humihingi po siya. Tapos, i-research niya yan. Kaya pala ito, mga to, kapag pinatay mo yan, wala nang magpo-pollinate. Dito sa bulaklak na ito. Yung pala yung purpose na yan. Pag yung mga insekto naman yan, pag nagutom na yan, sabi niya, ang kinakain niya, yung mga kapwa niya, insekto. Sabi. Pinag-aralan ko po yan. Bakit ko po nalaman yan? Dahil, sabi niya, lahat ng ginagawa ko, tinatanong ko sa Holy Spirit. Kaya yung mga kasama kong mga farmer, sabi niya, ika karakal mo balo. Lagi niya itinuturo sa itaas. Di sakang dakala balo, tuki ka kanako. Tutukino po kini. Ingkain. Tayo kaya, paano ko tayo? Tinitignan natin yung mga nagagawa natin sa sarili po nating kakayanan. Ito po, naging advisor pa ng Region 3 o ng mga sa agriculture. Dahil yun ang ginagawa niya.
Kaya po dito makikita natin, sabi, when you surrender, napakahalaga po ito eh. Yung pagsuko mo ng buong buo na talagang aaminin mo sa Diyos na wala kang magagawa. Ano? Kung may nagagawa ka, lagi mong ibinabalik sa Diyos ang papuri, ang pagpapasalamat. When you surrender to God's will, His grace will enable you to fulfill His purpose. Pangatlo po, panghuli. Since we are living in the last hour, let's be faithful by being fruitful. Therefore, produce good fruit for God's glory. Ano ba yung good fruit for God's glory? Itinuro po ni Jesus, itong pag sinabi pong parable, talinhaga po yan, mga kwento po yan. Sa kanyang mga disipulo, para turuan po sila kung paano po nila gugulin yung oras o yung panahon o yung buhay po nila dito sa lupa habang hinihintay nila ang pagbabalik po ng ating Panginoong Jesus. Ang gusto niya po na ipaalam sa kanyang mga disipulo na patuloy po sila, na yung ma-fulfill po nila, magawa po nila yung banal na layunin nila. Tayo pong lahat, meron tayong banal na layunin. Para mag-produce po tayo ng good fruit bilang mga mananampalataya. Para para mag-glorify po ang ating Diyos. Ano ho ba itong fruit na ito, yung good fruit na ito? Sa John chapter 15 verse 8, when you produce much fruit, ito pong fruit na sinasabi po dito, kaluluwa po yan. Souls. Mga tao. You are my true disciples. This brings great glory to my Father. Ito po yung good fruits. Fruit na sinasabi na makapagbibigay po ng glory, ng kaluhalhatian sa ating Panginoong Jesus. Yung pong mga ginagawa natin na mga ministry po yan, kung pakakaisipan po ninyo, bunga na lang po yan ng kaligtasan natin. Yung gusto natin pagsilbihan ang ating Panginoong Jesus. Pero ang number one po na gusto niyang makita sa atin na makapag-produce po tayo ng good fruit, kaluluwa po. Makapaghikayat po tayo, makapagdala tayo ng kaluluwa sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga, this brings great glory to my Father. Sa John chapter 15 verse 16, ano pa po ang sabi? You didn't choose me. I chose you, sabi po niya. I appointed you to go and produce lasting fruit. Ano na naman po yung lasting fruit na sinasabi dyan? Kaluluwa pa rin po yan. Lasting fruit po yan. Yung mga good works po natin na yan, mawawala po yan eh. Malalaos po. Pero yung ano po sinasabi dito, yung lasting fruit, yung kaluluwa, pag yan nagpatuloy po yan, na-disciple po natin, itinuro natin kung ano ang salita ng Diyos, makakasama po natin yan sa langit. Yan yung lasting fruit na sinasabi po dito. Hindi po yung mga ministry po natin. Mga secondary na lang po yan. Kaya ano pa po ang sabi sa John chapter 15 verse 16, ano po yung sabi? So that the Father will give you whatever you ask for using my name. Kapag tayo po nagpo-produce po ng lasting fruit, ano ang sinabi? So that the Father will give you whatever you asked. Kapag kaluluwa po. Totoo po ito. Nakita ko na po ito sa buhay po ng mga maraming mananampalataya. Kapag nakikita mo na nakakapaghikayat siya, tingnan mo yung buhay niya. Pansinin na lang po ninyo yung nakakapaghikayat na lang ng kaluluwa. Kahit yung sa sarili mo. Kapag nakakapaghikayat ka, anong merong blessing sa iyo? Pinapansin ho ba ninyo yung sarili ninyo? Pinag-aaralan ba ninyo? Dapat po matuto tayong pag-aralan natin yung sarili natin. Hindi po yung ibang tao ang pinag-aaralan mo. Ikaw, pag-aralan mo. Ngayon po na itinuro po sa atin, ipinaalam po sa atin, na habang tayo po ay naghihintay sa pagdating po ng ating Panginoon, ano ba yung dapat natin gawin? Suriin po natin yung sarili natin.
Hindi yung ibang tao po yung sinusuri mo. Amen po ba? Kaya nga, kapag ito po ay ginawa natin, whatever you ask for using my name, ano po? Ipagkakaloob ng Ama. Sa Matthew chapter 3 verse 8, produce fruit in keeping with repentance. Nagsisi ka na, pinagsisihan mo yung mga ginawa mo. O ngayon, ipakita mo ano yung bunga niya. God expects true believers to produce good fruit. Ang Diyos po, inaasahan niya, doon sa mga totoong mananampalataya, ano po ang sabi diyan? Mag-produce ng good fruit. Sabi ko kanina, bakante pa, ang dami pang bakante. Ano po? Sino po yung dinidesire niya na mag-produce yan ng good fruit? Yung lasting. Mga kapamilya po natin. Yan po kakalingwan. Minsan, napakasibag po natin mag-share sa mga ibang tao na iiwan yung sa pamilya po natin. Huwag po ninyong kalimutan yung pamilya po natin. Pamilya ninyo. Amen po ba? What will happen to those who didn't produce good fruit? Ano daw po mangyayari doon sa mga hindi namumunga ng mabubuting bunga? Sa Matthew 7, chapter 19, so every tree that does not produce good fruit is chopped down and thrown into the fire. So every tree that does not produce good fruit is, ano daw po ang gagawin? Chopped down. Puputulin po yan. At itatapon, gagawin pong yan. Panggatong. Pero dito po, into the fire, sa impyerno pa rin po yan. Kaya nga po dito sa John chapter 15 verse 1 to 6, ang sabi po ng ating Panginoong Jesus, I am the true grapevine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit, sabi niya. Sino po yung gardener? Ang Father. Sino yung grapevine dyan? Sabi po, I am the true grapevine. Si Jesus po. Ang sabi niya, He cuts off every branch. Tinatanggal ng Ama, sabi niya, dahil ang Ama ang siyang gardener. Tagapangalaga sa mga tanim. He cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit. Sino po yung nakagawa na nito? Yung may halaman po kayo. Pagkatapos, inaalagaan ninyo yan. Pag may namamatay pong sanga, tinatanggal ninyo. Ako po, naranasan ko na ito. Sa amin po, diyan sa Kamalig, sa Lourdes Sur, meron po kaming tanim ng na kalamansi. Nakita ko po ang daming namamatay na na sanga. Nung tinatanggal ko po yan, ito yung pumasok sa akin. Oo nga, totoo nga yung sa Bible. Kapag ang isang sanga natutuyo na, wala nang kwenta yan. Dapat tanggalin mo na yan. Kumabya yan. Tanggalin mo yan. Pagkatapos anong gagawin mo? Totoo nga naman, susunugin mo yan. Pagkatapos, pagdating po ng mga ilang araw po, makikita ko, doon sa pinagputulan ko, merong suli po, may tutubo na naman. Na panibago. Kaya dito po, ang sabi diyan, He cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit. Sino po yung puno? Ang Diyos. Sino po yung mga branches? Tayo. Kaya kung hindi tayo kikilos, hindi natin gagawin po yung layunin natin, yung purpose po natin, magiging po tayo? Patay na sanga. Kaya tatanggalin po tayo, puputulin po tayo. Ano pa ang sabi diyan? And He prunes, puputulin po, the branches that do bear fruit, so they will produce even more. He prunes the branches. Yung sinabi ko po, pag tinanggal mo yan, may susuli na naman po. Merong lilitaw na panibago po dyan. Kaya po, dito sabi niya? He prunes the branches that do bear fruit, so they will produce even more. Paano po tayo pinuprune? Paano po tayo nililinis dyan?
Sa verse 3, you have already been pruned and purified by the message I have given you. Paano po tayo, nililinis? Paano tinatanggal yung mga patay na sanga po sa atin? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano sabi po dyan? You have already been pruned and purified by the message I have given you. Sino yung message po dito? Sino yung word dito? Si Jesus. Kaya itong ating pinag-aaralan po yan po yung word. Nililinis po tayo. Ipinapaalam po sa atin kung paano tayo nililinis. Pinuprun, tinatanggal po yung mga masasama nating ugali, yung katamaran po natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At sa hapong ito, naririnig po ninyo yan. Ano pa ang sabi sa verse 4? Remain in me and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine. Hindi raw po ang isang sanga, hindi raw po yan magpo-produce ng bunga kung ito ay putol. Saan? Sa vine. Sa puno. And you cannot be fruitful unless you remain in me. Hindi kayo magiging mabunga, sabi po ng ating Panginoon, kung hindi kayo mananatili sa akin. Amen po ba? Naunawaan po na natin? Makalawi ako ng kanakoy. Po, tahimik kayo. Ang ibig sabihin, dalawa lang yan. Nauunawaan ninyo o hindi? Ano po? Naunawaan ho ba natin kung paano tayo nililinis? Paano tayo nililinis? Sige, mag-exam tayo kahit konti. Paano po tayo nililinis? Paano tayo piniprune? Paano tinatanggal sa atin yung mga patay na sanga? Paano po? Sa pamamagitan ng word, ng message na tinatanggap po natin, na tinatanggap ninyo. Hindi ba minsan napakasakit po ang salita ng Diyos na pastor naman, bakit lahat ng mga sinasabi niya, sa akin lahat nakapatama? Doon ka pinuprun ng ating Panginoon. Doon sa kanyang salita. Yung message na yan. Naunawaan ba natin? At dyan po, kapag ikaw ay nanatili sa Kanya, at yung Kanyang mga salita ay nananatili po sa inyo, anong sabi? Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Anyone who does not remain in me is thrown away like a useless branch and withers. Sabi po dyan. Anyone who does not. Sino man daw po yung hindi nananatili kay Jesus, ano po ang sabi? Is thrown away. Itinatapon siya katulad ng walang silbi. Nasanga. And withers, yung natutuyo. Withers, natutuyo po. Such branches are gathered into a pile to be burned. Hindi ba yung mga sanga na yan? Igagather mo, ilalagay mo sa isang lugar. Pagkatapos anong gagawin mo? Gagawin mo panggatong, susunugin mo. Sa atin, hindi tayo susunugin ng ganyan. Itatapon tayo doon sa impyerno. Ngayon po, it is your choice again. It is our choice. Sasabihin ko po lagi yung na binabanggit ko po, life is not a series of chances, it is a series of choices. Tandaan po ninyo, pinuprun po tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita. Nasasanctified po tayo, nalilinis tayo. At kung paano ka nililinis? Sa pakikinig at sa pag-aaral ng salita niya. Habang pinag-aaralan mo, binabasa mo yan. Hindi pwedeng hindi mangungusap sa iyo ang salita niya. Dahil ang salita ng Diyos, buhay po yan. Makikita mo yung sarili mo. Diyan ka niya pinuprun, ganyan tinatanggal. Ano man yung mga ugali mo pa na nandyan sa iyo, tatanggalin yan ng salita
ng Diyos. Manatili ka lang sa Kanya. Sabi po dyan, how can we remain in Him? Paano naman tayo pwedeng manatili sa ating Panginoong Jesus? Sa John chapter 10, 15, verse 10, sabi niya, when you obey my commandments, you remain in my love. Paano ka raw dapat mananatili sa ating Panginoong Jesus? Kapag nag-o-obey ka sa Kanyang mga utos. You remain in my love. Nananatili ka sa Kanyang pag-ibig. Just as I obey my Father's commandments and remain in His love. Amen po ba? Naunawaan ho ba natin ngayon yung pinag-aralan po natin? Paano ka maging faithful? Be faithful by being fruitful. Don't wait, doing nothing. Wag lang po tayo nakaupo. Wag lang po tayong Zimbabwe. Ano po? Ipamuhay po natin. Ano ba yung dapat mong gawin? Kahit na nasa tahanan ka lang, maging maganda kang modelo. Maging ilaw ka sa iyong mga sambahayan. Amen po ba? Na makita sa iyo na ikaw ay tunay na Kristiyanong born again. Ika mo Kristiyano, born again ka. Amen po ba? Fulfill your God-given purpose. Ano ba ang purpose mo? Bakit nandito ka sa mundong ito? Bakit nandiyan ka sa lugar mo? Bakit ako nandun ako sa Lourdes Sur? Bakit ikaw nandiyan ka sa LNW? Bakit ikaw nandiyan ka sa Balibago? Nandiyan ka sa Porac? Nandiyan ka sa kung saan ka nakatira ngayon? Ano ba ang purpose mo? Produce good fruit for God's glory. Halos 3 buwan po natin pinag-aaralan ito. Meron po tayong isang message, nakalimutan ko po, na nagrema sa akin. Na lagi sinasabi ito yung mag-produce tayo ng good fruit, ng kaluluwa. Sabi ko, Lord, hindi pa yata ako nakapagdala ng kaluluwa sa iyo. Pinaisip po ng banal na Espiritu sa akin. Yung mga ibang kapatid natin dito, sabi niya, hindi ko na po babanggitin ang pangalan. Yung nagtitinda dyan, hindi ba minsan niyaya mong umakyat sa itaas makinig ng message? Ang sabi niya sa iyo, naka-sandals lang po ako, naka-short lang po ako, naka-sandal lang po ako. Hindi tinitignan ng Diyos yan. Sige, upo ka lang doon sa likuran, sabi niya. Ginawa po nung natin, yung kapatid natin yan. Hanggang ngayon po, ayan, nandiyan po siya, nagpatuloy pa. Pinaalala din po ng Diyos sa akin, noong meron po tayong gawain doon sa Porac. Meron po akong bina-Bible study doon. Siyam po sila nakatao. For 9 years po, hindi ko sila, wala kaming communication. One day po, nagsalita ang ating punong pastor, sinama niya ako. Nabigla po ako, naiyak po ako talaga. Pastor, sabi niya, hindi kami pong Bible study, yung menatili kami po kay Ginoo, sabi. Hindi ko po alam kung paano ko i-express yung sarili ko. Sabi ko kay Pastor Manny, kaya pagilan ing luha ko, Pastor, ako, hanggang yun, gagagaku ako. Wala ako sa mo, ala ko pangadala kay Ginoo. Ako pala balo, kitang makanya na bagay, sabi ko, may natili la Reni, sabi ko, balo ya po Pastor, itang pag-pray yung baby, ating busbus puso. Ngayon po, 9 years old niya naman po. Ingkay na, may natili kay nga po, Pastor, sabi niya. Nung sinasabi po, talagang gagaga ko, Lord, salamat po. Wala ako, sana ako pangadala Ginoo, pero bisa ko pa po magdala. Akaluluwa kaya kayo Ginoo. Ingkay. Ito po yung dinidesire ko. Hindi ko pala alam doon sa mga bagay na gano'n na ginawa ko. Meron pala nakaluluwa. Sabi ko, Lord, salamat po. Ngayon, ano po, doon ko na yan. Yung purpose ko, dapat talagang magdala akong kaluluwa. Itang masisira. Itang mag-stay everlasting. Yan imburina ng Ginoo kaya katao. Yan po ang gusto ng Diyos sa atin. I-desire lang po natin na makapagdala po tayo ng kaluluwa sa ating Panginoon. Lalong-lalo na yung pamilya po natin.
Mga kapatid, hinahamon ko po kayo. Huwag ninyong kakalimutan yung mga mahal ninyo sa buhay. Magiging, okay, masaya ka, nandun ka sa langit. Pero pag dumungaw ka, yung mga mahal mo sa buhay sumisigaw. O Pedro, tayo mo sinabi, born again ka pala kanina, tayo mo senior kaya kami. Baka sumisigaw po sila baka sisigaw sila ng ganyan. Ano po? Huwag ninyong kakalimutan. Dapat alam ninyo ang purpose po ninyo. Para po yung good fruit na yan, yung kaluluwa na may dadala mo sa ating Panginoon, magbibigay po ng kalwalhatian sa Kanya. Last verse po sa Matthew chapter 25, verse 21, His master said to him, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master." God expects us to be faithful until the end by being fruitful for His glory. Mga kapatid, panahon na po. Panahon na po para tayo ay kumilos. Para malaman natin, ano ba yung God, given purpose? Ano ba itong good fruit na ito? Hindi po yung good deeds po natin. Yung mga kaluluwa po. Sino po yung merong ipinagdadasal dito na mga kapamilya niya po na hindi pa niya kasama dito? Taas po ninyo ang kamay po ninyo. Ano po yung purpose ninyo? Yan po yung assignment ninyo. Yan po yung Matthew chapter 28, verse 19-20. Ano po yung sinasabi niyan? Pwede pong pakiano po natin para mabasa po natin lahat. Matthew 28, 19-20. Yan po yung assignment po na ipinagkatiwala po sa atin ng ating Panginoon. Ano ang sabi niya? Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Yan po yung iniwan sa atin. Yan yung pinakalayunin po natin. Bakit tayo naririto? Bakit ninyo nakilala ang ating Panginoong Yesus? Bakit natin nakilala ang ating Panginoong Yesus? Para po ipagsabi kung gaano kabuti po ang ating Panginoong Yesus. Sa bisita po natin sa gabing ito, hindi po sa hapon pong ito, hindi po aksidente na naririto kayo, na narinig po ninyo ang salita ng Diyos. Mahal na mahal po kayo ng ating Panginoong Yesus. May purpose po ang Diyos bakit naririto po kayo. At salamat po sa inyong kaibigan na nagyaya po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Yesus. Yan po yung assignment po natin. Yan po yung purpose po natin. At sa hapon po ito, ini-expect po ng Diyos na tayong lahat ay magbunga po ng kaluluwa po. Kaya nga po, habang tayo po ay tatanggap ng banal na hapunan, suriin po natin muli ang ating mga sarili. Tayo pong lahat ay tumayo.